po natin nararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon? Kailan natin na-experience na ang Diyos natin ay merong kayang gawin? Na ang Diyos natin ay makapangyarihan? Na ang Diyos natin ay kasama natin lagi? Kailan po natin nararanasan yan? Kadalasan mga kapatid ay kapag meron tayong mga mabibigat na pinagdadaanan. Amen? Kapag meron tayong mga sitwasyon sa buhay, ay doon natin madalas na nararanasan yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. At nasasabi natin, Lord, thank you so much. Itinawid niyo ako. At salamat Panginoon na kahit na meron akong ganitong sitwasyon na pinagdadaanan ay kasama ko kayo. When the oceans rise and thunderstorm, sabi niya dyan na, I will be still. Mararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos kapag tayo po ay nananatili sa Diyos. Kapag hindi tayo umaalis. Amen? Na kahit na mabigat yung sitwasyon, nananatili ka pa rin, na naglilingkod sa Panginoon, at doon mo mararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kayang gawin ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen. Tayo po muna ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa umagang ito, sa lahat ng pagpapala na pinagkaloob niyo sa amin, at sa kapahingahan po, Panginoon, sa nagdaang gabi. Maraming salamat, O God, at patuloy na kumilos kayo sa buhay ng bawat isa sa amin, at sa umagang ito ay makita namin at maranasan namin yung inyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat po, O God. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa. Kay Sir Ronald Conte, salamat sa buhay niyo, sir, sa pagpapagal sa gawain sa Panginoon, at gayon na rin sa pagtulong sa mga estudyante, no? Si Sir Ronald po ay isang teacher, isang principal, at salamat sa Panginoon sa kanyang buhay. Kasama din natin ngayon si Bro Noel Marayag, at salamat sa buhay mo, bro. Si Ma'am Lavelia, isang guro din. Ate Lavelia, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Noel Pascua. At si Ate Shelo. Si Ate Shelo ba to? Naka-Chinese eh. Salamat. Si Isabel. Isabel, congratulations. Salamat sa buhay mo. Ayan, teacher na rin yan si Isabel. Blessed morning, Pastor. At kailan ba natin talaga nararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon? Merong isang tagpo sa Bible, mga kapatid. Samahan niyo po akong pagbukas po sa Marcos chapter Sister Isabel, Sister Evelyn Gonzalez, Pastor, si Sister Berna. Nalilito ako sa pangalan ni Sister Berna at Sister Shelo. Ayan po. Sister Berna, good morning. Pagpalain ka ng Panginoon. Nabibless ako sa buhay niyan eh. Si Ate Berna. At Marcos chapter 4 verse 35. Tapusin natin hanggang ano po. Sige, basta sunod-sunod na lang siya. Basta sundan nyo na lang. Marcos chapter 4 verse 35, kasi abot tayo ng Marcos chapter 5. Kinagabihan si Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan. Lalim na Tagalog, sinasakyan na lang ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. 37. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Yung sitwasyon dito ay si Ate Presi, watching na rin. Good morning, Pas. Watching po. From Villa Remedios. Yung sitwasyon ay nakasakay ang mga alagad ng Panginoon sa isang bangka
ang Panginoong Hesus nakatulog naman, kasama rin nila, nakasakay siya doon sa loob ng bangka at hinampas ng malalakas na alon yung bangka. Ewan ko kung may naka-experience na sa inyo na sumakay ng yung maliit lang na bangka. At kapag hinahampas yun ng alon ay talagang mararamdaman mo yung impact ng alon doon sa bangka. So, napakalakas, no? Ginising na lang Panginoong Hesus. Ano sabi niya dyan? Ginising ng mga alagad ang Panginoong Hesus, guroan nila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Dahil sa lakas ng hampas ng alon, talagang akala ng mga alagad ay lulubog na yung bangka. So nasa sitwasyon na sila na wala na silang kapanatagan. Sobrang nag-aalala na sila. Dahil akala nila ay lulubog na sila at malulunod na sila. Good morning, Ate Jovi. Ngunit bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Sinidlang sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sumusunod maging ang hangin at ang dagat? No? Dalawang lang yun, ay salita yung sinabi ng Panginoon. Praise the Lord. Sabi ng Panginoon, tigil. At saka, tumahimik. Merong mabigat na sitwasyon yung mga alagad dito at akala nila ay wala ng pag-asa, talagang malulunod na sila. Pero ang Panginoon ay panatag lang siya dahil alam ng Diyos na kontrolado niya lahat yung pangyayari na yon. Kaya niyang patigilin yung bagyo na yon, yung hangin na malakas na yon. Ang Panginoon ay control niya yung sitwasyon na yon. Naalala natin minsan mga kapatid sa buhay natin, bilang mga lingkod ng Panginoon, ang dami din nating mga pag-aalala. Minsan ay akala natin ay lulubog na rin tayo. Meron iba sa inyo may mga mabibigat na pinagdaanan sa buhay. Amen? At kung babalikan mo yung buhay mo, papasalamat ka sa Panginoon na, Lord, paano nyo kaya ako itinawid? No? Sa mga nakapasa ng board exam ngayon, yung mga let passer dyan, maaalala nila na kung paano sila nag-review, kung paano sila, yung hirap nila para sa ganun ay maipasa nila yung exam. At yung iba, minsan di natin mapaniwala, Lord, talaga bang nakapasa na ako? Hindi mag-sink in, no? Ngunit alam natin na ang Diyos ay biyaya niya sa iyan. Ang Panginoon ay meron siyang laging magandang layunin. May mga sitwasyon minsan na parang, Lord, paano ko ba ito malalagpasan? Hindi natin alam, hindi natin maisip. Kaya ang sabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ano yan? Sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sige, Sister Berna, pakisulat mo po dyan. Good morning kapatid na Randy Gumiran at kay kapatid na Pau Cruz at sa aking ninang Gigi. Ayan, salute kay Ma'am Ninang Gigi. Kung mag-sharing tayo ngayon ng mga pinagdaanan natin sa buhay, yung mga life testimonies natin, alam ko marami po kayong masasabi. At makikita nyo na kapag dumaranas kayo ng mga iba't ibang mabibigat na sitwasyon, doon naman nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon kung paano kanya itinawid, kung paano kanya tinulungan, kung paano kanya inilagpas doon sa sitwasyon na yon. At marahil sa oras na ito, meron ka pa rin mga pinagdadaanan ngayon, may bagyo ngayon na kinahaharap mo. Amen. Ang sabi ng Panginoon, manalig ka. Sabi ng Panginoon, kontrolado kang lahat. Sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa Diyos at mararanasan mo kung paano kumilos ang Panginoon. Ipagpatuloy natin. At sinidlan sila ng matinding takot at ng gilalas, naranasan nila, nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Papunta sila dyan sa isang lugar, Marcos chapter 5 verse 1 hanggang 8 hanggang 20. Marcos chapter 5 verse 1 hanggang 20. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan.
ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu. Sa libingan naninirahan, hindi siya maigapos ng matagal. Kahit tanikala ang gamitin, malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbali-bali ang mga pangaw. Talagang walang makasupil sa kaniya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa ay natanawan na niya. So, ang Panginoong Hesus, nasa dagat sila, naglalakbay sila, nakaranas sila ng bagyo sa gitna ng dagat, at yung mga alagad dito pa lang ay nakita na nila yung kapangyarihan ng Panginoon. At marahil yung bagyo na yun pwedeng, kung baga parang mapipigilan yung pagpunta ng Panginoong Hesus at ng mga alagad dito sa lugar na ito. Dahil sa pupuntahan nilang lugar, merong tao na inaalihan. Araw-gabi inaalihan ng bad spirit. Araw-gabi nagsisigaw-sigaw siya at talagang nakakagulo siya sa buong bayan. At minsan may purpose ang Panginoon sa buhay natin. Ngunit may mga bagay na kung saan ay maaaring makapigil sa atin para gampanan yon. Amen. Pero ang Panginoon ay laging may paraan para matuloy yung kanyang layunin. So dito na tayo. Merong isang lalaki na inaalihan, pinaglalagot-lagot niya yung kadena, yan, ginagapos siya, nagsisigaw-sigaw siya. Akalaan niyo yun? Araw at gabi. So malayo pa ay natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakausap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Makaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Pasukuin mo na lang kami sa mga baboy." Papasukin pala sa mga baboy. At sila ay pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa na hulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapangalaga sa kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon, kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matinuna ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inaalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Ito naman, nakita na nga lang na merong magandang ginawa ang Panginoon. Alam niyo, ang tao minsan ganun. Laging nakatingin sa mga negative na pangyayari sa buhay. Kaya sabi ko minsan, yung tao hindi siya magiging masaya kapag ka laging ganun, yung laging nakatingin siya sa mga negative na nangyayari sa kanyang buhay. Bakit ako wala akong ganito? Bakit si ganito merong ganyan? Kinukumpara yung sarili sa ibang tao at ang binibilang niya ay yung blessings ng iba. Kaya nga sinasabi ko rin na try to count your blessings. No? Kumuha ka ng isang papel, hatiin mo sa dalawa. Sa kaliwa, isulat mo lahat ng mga blessing na na-receive mo. Sa kabila naman, isulat mo lahat yung mga wala sa'yo. No? At makikita mo na, count your blessings, name them one by one, and you will surprise, there are millions more. Sabi ganon. Daming mga blessings. At dito ay yung mga tao naman, nakita na nga lang na pinagaling ng Panginoong Hesus yung inaalihan ng masamang espiritu. Alam mo yung nakakagulo siya, nakakabulabog siya sa buong bayan. Ngayong magaling na siya at matino na siya dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, hindi naman na-appreciate ng mga taong ito. Nakita pa rin nila ay yung negative. Ganyan minsan, di ba? May mga tao na nag-e-effort,
At yung negative pa rin, parang yung mga kapulisan. Kita nyo minsan yung effort ng mga pulis na magbantay sa bayan, na nagpupuyat para sa bayan. Minsan, ang mga tao pa rin, iba pa rin yung tingin na andyan na naman yung mga yung manghuhuli. Negative pa rin yung kahit na ginagampanan nila yung kanilang tungkulin, yung mga guro, alam niyo yung effort ng pagtuturo ng mga guro na namamaos-maos na yan. Minsan may mga guro pa na pinapasyalan yung mga estudyante nila sa bahay para kausapin yung anak na magtuloy sa pag-aaral o kaya kumustahin, At minsan may mga estudyante pa rin na hindi man lang maka-appreciate sa mga guro. Tapos sabihin pa nila, na naman yung teacher natin na ano bang term dyan? Minsan yung terror. Hindi ma-appreciate at minsan yung mga trabaho natin ay ginagampanan natin ng maigi. Pastor, ganun naman talaga minsan. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng hindi maganda, ay ang lagi nang nakikita ng mga tao ay yung hindi maganda. Kaya ngayong kwento, di ba yung kalabaw na mag-ama? Yung mag-ama na merong kalabaw. Pala yun. Nung bumabiyahe silang ganon, dumaan sila sa isang barangay, nakasakay silang dalawa sa kalabaw. Ang comment ng mga tao ay, ano ba naman yung mag-ama na yan? Pagod na ngayong kalabaw, ginamit sa pagtatrabaho, sinakyan pa. Ang ginawa ng tatay, di ba bumaba siya, tapos yung anak na lang yung nakasakay sa kalabaw. Anong sabi ng mga tao sa susunod na nadaanan na naman nila? Ano ba naman yung anak na yan? Pinababayaan niya yung tatay niya na naglalakad, pagod na nga lang. Binaliktad nila. Yung tatay naman ang sumakay sa kalabaw, yung anak naman ang naglalakad. Anong sabi ng mga tao? Ano ba naman yung na yan, tatay na yan? Nakasakay sa kalabaw, pinaglalakad yung anak. Ano ba talaga? Dalawa silang bumaba, hila-hila nila yung kalabaw. Sabi na naman ng mga tao, may kalabaw sila, ayaw nilang sakyan. Ano pang gagawin ng mag-ama na yon? Laging yung comment ng tao ay negative. Kaya sabi sa kwento niyan, binuhat na lang daw yung kalabaw Kahit na anong gawin mo ay meron pa rin silang hindi magandang i-comment sa'yo. Lalo na minsan yung mga tao daw na crab mentality, yung ayaw nila na umangat ka. Meron pa rin silang masasabi. Mga kapatid, anong sabi ng Panginoon dyan? Ipagmalasakit natin sila. Yung mga taong umuusig sa atin, ipanalangin natin sila. Dapat yung pananaw ng isang lingkod ng Panginoon, iba na. Kapag ka nakakaranas ka ng mga ganon, yung mga namimit mo yung mga taong ganoon, ay yung ginagawa mo na ay manalangin ng manalangin. Naalala niyo dati yung devotion natin na nagalit si Samuel kay Saul? Kasi itong si Saul pasaway Hindi sumunod sa Panginoon. Nagalit si Samuel. At ang sabi niya ay nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin. Kapag ikaw ay lingkod na ng Panginoon, more on positive things na yung iniisip mo. Amen po ba? Kapag ikaw ay nasasaktan, kapag ikaw ay inaapi, kapag kayong mga tao ay may negative na comments sa'yo, nagpipray ka na ngayon. Amen? Pag binato ka ng bato, binabato mo na sila ng tinapay. Na tinapay na wala ng palamang bato. Kasi nung nakaraan pag binato ka ng bato, batuhin mo rin ng tinapay pero may palamang bato. Alam mo yung kapag Lord, inuusig ako ng mga yan pero ikaw nang bahala sa kanila, parusahan mo sila, Panginoon. Tinapay siya pero may palamang bato. Huwag na sabihin mo na, Lord, ikaw nang bahala sa kanila, period. At ikaw naman ay patuloy mong tulungan yung sarili mo na lumago sa pamumuhay bilang isang mabuting lingkod ng ating pong Panginoon. Amen? Purihin ng Panginoon. Patuloy tayong baguhin ng Panginoon. Balikan natin yan. So, napagaling na yung Mark chapter 4. Mark chapter 5. Tingnan niyo to sa 18. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inaalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Nung yung tao na yon, nabago yung kanyang buhay,
Gusto niyang sumama sa Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi. Huwag ka nang sumama sa amin. Umuwi ka at ipamalita mo kung ano yung magandang bagay na nangyari sa'yo. Ang mga Pilipino po mahilig yan magkwento eh. At minsan, sa dami ng kwento natin, kung ano-ano yung pinupuntahan, at minsan mga kalokohan na lang yung kwento natin. At minsan nga nagkakamali na rin tayo sa ating mga binibigkas, yung mga jokes natin ay hindi na maganda at hindi nakaaya-aya sa pandinig ng Panginoon. Nakakatuwa sa tao, sa kausap mo. Nagagalak kayo, tuwang-tuwa kayo, nagtatawanan kayo sa iyong kwentuhan. Pero minsan hindi na maganda yung usapan. At ang binabanggit ng Panginoon dito, kapag tayo ay nagsalita, ay siguraduhin natin na ito ay nakakapagbigay lugod sa ating Panginoon. Amen. At sabi niya dyan na yung ating mga testimony ang ating i-share. Tanggalin natin yung pagmamayabang sa ating sarili, ibigay natin lahat yung papuri sa Panginoon. Kung may mga achievements man tayo, mga kapatid, kung kayo po ay pinagpapala ng Panginoon at ay may mga bagay na na-appreciate nyo sa inyong buhay na ginawa ng ating Panginoon, huwag kayong mahihiya na ipamalita ito. Anong utos ng Panginoon sa lalaking ito? Umuwi ka at sabihin mo kung ano yung magandang nangyari sa iyo. Kaya dapat sa loob ng church, dapat merong talaga, part na testimony, no? Na kung saan ay, kung sino man yung gustong magsalita, kung gusto man yung magbahagi ng kanilang experiences sa buhay, ay pwede nilang banggitin ito. Kasi utos din to ng Panginoon na kung ano yung magandang nangyari sa iyo, i-share mo naman sa iba. Nakakatuwa yung mga Christian kung paano sila binago ng Panginoon. Minsan gusto kong makinig sa yung mga matatagal na sa ministry or mga old people. Yung madami ng napagdaanan sa buhay. Yung mga experiences sa buhay. Try nyo pong makinig sa kanila, mabibless ka talaga kung paano sila itinawid ng Panginoon. At nagkakaroon sila ng testimony. Bakit ganon? Ba't nagkaroon sila ng testimony? Kasi nagpatuloy sila. Amen, hanggang wakas. At tayo naman ngayon, kung bakit may mga sitwasyon tayo na pinagdadaanan ngayon ay dahil sa pinapaganda ng Panginoon yung kwento ng iyong buhay. Kasi darating yung panahon, magkakaroon ka ng testimony. Mag-share ka sa ibang tao, mag-share ka sa loob ng church, at kung yung mga pinagdadaanan mo ngayon, kung hindi mo ito pinagdaanan, yung mga pinagdaanan mo in the past, kung hindi mo yun nalagpasan, wala kang magandang testimony. Kaya lagi mong isipin kung nangyayari sa'yo ngayon yan, ay dahil merong purpose sa'yo ang Panginoon. Amen po ba? At good morning Ma'am Alma, yan, Sister Evelyn Gonzalez, good morning po sa lahat. Good morning po sa inyo. Kapatid na Jess, watching. Si Ate Shelo, totoo na to, dito si Ate Shelo, saka si Ate Berna. Ate Rose Concepcion, watching na rin. Si Ma'am Alma Conte, amen. No? Amen. Ibahagi natin yung ating, sabi naman ni Sister Imelda Rigor Lozano, Alma Conte, blessed morning po, Pastor. Nagdugtong siguro. Blessed morning. Blessed morning din po sa inyo, mga kapatid. Crisel Talwar, purihin ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay ipinapahintulot ng Panginoon na pagdaanan natin yung mga pinagdadaanan natin ngayon para maging maganda yung ating testimony. Gusto ko sanang basahin na naman yung 1 Corinthians chapter 10 verse 13 Kaya na lang bumasa. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya kayo hahayaang masubok ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo iyon. No? Lagi kong nababanggit na ang Panginoon ay para siyang teacher. Na kapag yung teacher, nagbigay siya ng exam, ay alam niya na kung ano yung sagot doon sa kanyang tanong. Halimbawa, 5+1, sinulat niya sa blackboard. Alam niya yun ng teacher at gusto lang na ipasolve sa estudyante para matuto ito, para lumagos siya. Ang teacher ay kapag examination, naalala ko yun si Ma'am Alma,
Pag exam namin noon ay nakasalamin yan. No? May black shades yan, Ma'am Alma. At tahimik lang. At hindi mo alam kung saan nakatingin. Kaya pag nag-exam ka, tahimik ka lang din. Ano? Ang Panginoon minsan hinahayaan niya rin na tahimik lang siya habang tayo ay dumadanas sa examination para sa ganun ay makita ng Panginoon, mapalabas ng Panginoon kung ano yung kaya nating gawin. Sinusubok tayo ng Panginoon at tahimik lang siya, pero hindi ibig sabihin na wala siya. Amen? Kapag dumaraan ka ng pagsubok sa buhay, may pinagdadaanan ka sa buhay, ang Panginoon ay tahimik lang pero andyan lang siya lagi sa iyong tabi. Hallelujah. Amen. Huwag na tayong kumanta. Tapusin na natin yun kasi bukas ay magkita-kita pa naman tayo sa morning devotion. Mga kapatid, ano man yung ating mga testimony sa buhay, huwag tayong mahihiya na ibahagi ito at purihin ng Panginoon. Dakilain nyo lagi ang Panginoon dahil hindi ka iiwan ng Diyos, lagi mo siyang kasama. Yung mga pinagdaanan mo in the past, kung may mga tao na nanakit sa'yo, nakagawa sa'yo ng hindi maganda, kalimutan mo na yon. No? Lumaya ka na doon. Huwag ka nang maging prisoner sa iyong past. Amen po ba? Huwag ka nang maging prisoner. Lumaya ka na. Matutunan na nating magpatawad sa ating kapwa. Ano man yung kanilang nagawa sa atin, mabigat man yan o gaano man yan kalaki. No? Magpatawad na tayo. Alam niyo po, ibang-iba yung saya ng puso kapag wala ka ng galit sa puso. Amen. Wala ka ng kagalit. Kung may comment sila sa'yo, may galit sila sa'yo, may sama sila ng loob sa'yo, ipag-pray mo na lang sila at ikaw naman ay lumaya ka na. Magpatuloy ka na sa paglilingkod sa Panginoon at i-enjoy mo yung mga blessings na ibinigay ng Diyos sa'yo. At alam ko, naniniwala ako, marami pang blessings ang ibubuhos ng Diyos sa buhay mo. Let us experience the power of God. Tayo po ay manalangin. Good morning kapatid na Cherito Manangan. Salamat sa Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa bawat sitwasyon na meron kami at nakikita namin yung inyong kapangyarihan, Panginoon, kung paano kayo kumikilos, kung paano nyo kami itinatawid, Panginoon. Lord, yung mga kapatid ko na naririto, alam ko ay may mga sitwasyon din sila sa buhay, may mga mabibigat na pinagdaanan sila sa kanilang mga buhay. Pero itinawid nyo sila at patuloy nyo silang itinatawid, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, na lumago sa aming pamumuhay, Kristiyano, at laging yung paningin namin, Panginoon, ay doon sa mga positive things. Lord, turuan nyo kami na magpatawad, kalimutan na, Panginoon, kung ano yung mga nagawa ng mga tao sa amin o na may mga nanakit sa amin, at mag-focus kami, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, sa inyong kayang gawin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, punuin nyo ng kagalakan ng mga kapatid kong ito at puspusin nyo sila ng banal na espiritu at makapagpatuloy sila sa paglilingkod sa inyo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nakapasa, Panginoon, sa mga exam ngayon, lalo na sa LET, Panginoon. Purihin ka, nakinig ka sa kanilang mga panalangin, at ipinagkaloob nyo, Panginoon, sa tamang oras ang kanilang mga minimithi at hinihiling, Panginoon. Pinagpipray ko din, Panginoon, si Sister Mayan Torio, Panginoon, na sa oras na ito ay kaarawan niya, Panginoon. Ang araw na ito ay special para sa kanya. Purihin ka sa kanyang buhay. Patuloy na gamitin niyo siya, pagpalain niyo siya sa kanyang trabaho dito sa bansang Taiwan, at patuloy na maglingkod siya sa inyo, Panginoon. Purihin ka anumang kanyang mga kahilingan. Pagpalain niyo, Panginoon, si Sister Mayan, at tulungan niyo siya araw-araw, Panginoon. Ibuhos niyo sa kanyang masaganang pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Binabati kita, Sister Mayan. Happy 24th birthday. Kay Sir Ronald Conte, good morning, Pastor. Good morning, Sir Ronald. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Sabi ni Brother Jess, ang napansin ko simula naging Kristiyano tayo, Pastor, di na ako materialistic. At di ko tinitignan kung ano ang mga dumarating sa akin. Same pa rin ako at lahat ng ito tinitingnan ko bilang kulang na isa akong caretaker. Amen. At gaganapin
gagamitin para sa ibang tao dahil alam ko na galing sa Diyos. Di ko inaangkin lahat kung asan ako? Caretaker, ayan. Kung nananalangin ako, yung purpose sinasabi, hindi ko yung pansarili kong, kundi kung ano ang gusto ng Panginoon ay sinusunod ko. Sabi ni Brother Chess, ang ganda. At lahat ng ito tinitingnan ko lang na isa akong caretaker at gagamitin para sa ibang tao. Dahil alam ko na galing lahat sa Diyos, di ko inaangkin lahat. Kung nananalangin ako, yung purpose, sinasabi ko, hindi yung pansarili ko, kundi ano ang gusto ng Panginoon at sinusunod ko talaga. Amen! Ano yung meron sa atin? Caretaker lang tayo. Sabi naman salamat kapatid na Jess sa iyong pag-share at patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Nakikita ko rin yung mga posts mo. At sabi ni Sister Lovely, all praises to God. Jenny Lynn, si Ate Nangnang, binabati kita Ate Nangnang. At kay Aya, sa aking dalawang pamangkin dyan, hi. At Aya, Shemaya, nakanta sa church yan At saka si Jaya, purihin ng Panginoon. Si kapatid na Wendy Bakuyag, salamat din po sa inyong pakikisa ngayon. Ate Jovi, okay, bye-bye na po mga kapatid. Salamat sa inyong mga comment at kapag may mga prayer request kayo, mag-comment lang kayo sa tuwing tayo po ay nagdi-devotion at may papanalangin ko po kayo. At kung may gusto kayong i-share at may pagkakataon na tulad na ganito, sige po, babasahin ko yung inyong mga comment. Pag wala naman tayo pagkakataon, magre-reply na lang ako sa inyong mga comment. God bless po and have a blessed Tuesday! Pagpalain kayo ng Panginoon at lagi kayong ingatan ng Lord. Amen po. May pahabol si kapatid na Charito Manangan. Blessed morning, Pas. What time ang live devotion na sabay ba kayo sa Rojas? Hindi po. Ang Rojas po ay 5 a.m. nag-start na si Pastor V. At ako po, dito naman sa COC Taiwan po ay 6:30 hanggang 7 a.m. in the morning po. Amen. Bye-bye po. God bless.